Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyong pong abang lingkod Pastor EJ at nasa devotion number 57 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors. At ang title po ng ating devotion ay Don't Fear the Shadows. Psalm 23 verse 4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Tayo po pinagpala ng salita ng Diyos. Kahit daw po tayo dumaan sa libis o madilim na libis ng kamatayan, ay hindi tayo matatakot sa anumang masama dahil ang ating Panginoon, ang tungkod niya at pamalo, yung ating gabay at sanggalang. Kaya wala tayong dapat katakutan dahil ang kaagapay po natin lagi ay ang ating Panginoon. So, sa ating pong buhay na dumaraan po tayo sa madilim na kaganapan ay sa ating buhay ay karanasan ay sigurado po na mayroong nawala o may lost po tayo. Aaring nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng mga bagay na mahalaga po sa atin at ito pong pagkawala ng bagay o ng tao o ng mga mahal natin sa buhay ay dalawang bagay po yung resulta niyan. Una ay meron tayong fear or takot at yung isa naman ay meron tayong grief o kalungkutan. Grief is good. Grief is the way to get through the transitions of life. So okay lang na malungkot po tayo dahil dito po sa kalungkutan ay dito tayo nakaka-move on. Kapag hindi natin na-release itong grief natin o yung kalungkutan, may stuck tayo at patuloy lang tayong masasaktan kapag hindi natin po hinayaan na tayo umiyak o malungkot o ipahayag natin yung ating grief. On the other hand, fear is a bad thing dahil lang fear po, ilang beses bang binanggit po sa Bible yung do not fear, roughly 300 times or 365 times. Pero never na sinabi sa Bible na grieve not, weep not, or cry not. Pero ang sinabi po sa Bible ay fear not. Dahil command po ito ng Panginoon. Dahil pag tayo po ay laging matatakotin at laging natatakot sa pangyayari na hindi pa nangyayari sa ating buhay, mga sakit, mga karamdaman, mga problema, iniisip po natin, mangyayari naman po yan, nangyayari sa lahat ng tao. So, sa madaling sabi po ay norms lang to, normal lang sa buhay ng isang tao na tayo may expiry date, balang araw, sa panong paraan tayo mag-exit sa mundong ito, hindi natin alam. Pero kapag inisip po lagi natin yan, at magpadala tayo sa takot, ay ito po yung inuutos ng Panginoon na wag nating gawin dahil sabi po dito ay ang ating Panginoon yung mabuting pastol. Even I walk through the valley of the shadow of death, kahit shadow of death po yan o utang, o valley of the shadow of confusion, shadow of depression, shadow of lahat po ng pwede nating ilagay dyan na pwede nating pagdaanan na madilim sa ating buhay, shadow of valley of sickness, ang Panginoon po, yung kanyang tungkod, yung rod and staff, yung tungkod at pamatok po ng Panginoon, yan po yung ating gabay at sanggalang. Kaya dalawa po yung purpose niya, rod and staff. Yung rod, yan yung pamprotekta po ng Panginoon sa mga mababangis na hayop, sa mga ships niya. At yung stop naman, may pangalawit po yan. Kapag naliligaw po tayo ng direction, kakalawitin tayo ng Panginoon para ibalik tayo sa tamang landas ng ating buhay. Kaya hindi dapat tayo matakot, sabi ni David. Sa personal experience niya sa Panginoon bilang pastor din, ay nalegorize niya yung Diyos kung paano magprotekta sa kanya sa gitna ng kadiliman ng pangyayari. At ganoon din naman po tayo. Yan po yung mabuting balita sa atin. God is our shepherd. At hindi lang siya shepherd, He is our good shepherd. Hindi tayo niya dadalhin dun sa mga bagay na mapapahamak po tayo. Kaya minsan kapag pinipilit po natin sa atin, ay dun po tayo napapahamak. Pero God is a God of second chances because He's a good shepherd. He will redirect our path. Kaya ang Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, ano ang kinatatakutan po natin sa ating buhay? Dahil
Mangyayari naman po yan sa ayaw at sa gusto natin, pero importante lang, sumunod po tayo sa utos ng Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil meron mas higit sa lahat ng kinatatakutan po natin. Yung ating Panginoon, kahit evil spirit po yan, kahit anumang problema na magdadala po sa atin dito sa yung ating panlupang katawan na talagang eventually magibabalik sa alabok, pero hindi tayo kayang dalhin doon sa apoy ng impyerno dahil niligtas na po tayo ng ating good shepherd, ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Hesus o ng Bible, huwag niyong katakutan, sa Corinthians po yata yun, ang mga nakapapatay ng kaluluwa ngunit hindi nakapapatay, o nakapapatay ng panlupang katawan ngunit hindi kayang pumatay ng ating kaluluwa na kayang dalhin tayo sa impyerno. So si Jesus, na-solve niya na po yung death eh. Yung penalty of death, binayaran na po ni Jesus. So ano pa ang dapat natin katakot? Kung yung mga bagay na inaalala ng sanlibutan ito, na kinatatakutan ng hindi nananalig sa Panginoon, at minsan, kadalasan, tayo rin po mga mananampalataya, nadadala tayo doon sa mga takot na dala ng mga bad news. Eh magbabad din po tayo sa good news ng ating Panginoon. Ito po magbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan sa ating mga takot at alalahanin sa buhay. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.